Magandang araw mga kaibigan. Mayroong dumaan sa wall ko na post ni Joey Dibibre. Title niya is Mababad Trip si Papshi. So na-attract ako, bakit mabad trip si Papshi? So nung inopen ko, ito yung post ng GMA7 kung saan inulit na naman ni Atty. Vic Rodriguez yung hamon niya sa Pangulo na magpa-hair follicle test. So, grabing kakulitan nitong Atty. Vic Rodriguez para last year pa ito. Palagi niyang hinahamon ang mga government officials to include the President, magpa-test na kayo ng buhok. Sabi niya. So, pakinggan natin ito. Sample lang sa pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Mamayang gabi, mapapanood yung buong, parang debate ito ng mga senatorial candidates, programa ng GMA7, para makilatis natin ang mga kakandidato. Mamayang gabi, alas 9, itong buong debate ng mga senatorial candidates. Ito, sample, paulit-ulit na hamon ni Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Ang usaping droga ulit lang. Ngayon ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Ang usaping droga ay hindi... Okay. Marami ang nakakapansin nito Kung si Atty. Vic na ang ini-interview, kahit sinong nag-i-interview, dire-diretso yung sagot niya, straight to the point, walang paligoy-ligoy, parang yung stock of knowledge niya, yung wisdom niya, grabe kung sumagot, nakakabilib. Ang isa sa mga astig na mag-interview, yung pag hindi ka marunong, maano ka talaga, malitagan, mahuhuli ka, si Karen Davila. Sa harapan 2025, tinanong na yan ni Karen Davila na, di ba kayo, Atty. Vic, yung pakita noon yung drug test result ng candidate BBM na sinasabi nyong positive? Bakit ngayon nag-ano ka na ng drug test? Sabi niya, para once and for all, diretso ang sagot. Para once and for all, maklear na yung issue. Test na kaagad para pag nag-negative, di wala na. Settled na yung issue. Yun lang, ganun lang kasimple. Ganun ang panawagan ni Atty. Vic Rodriguez at nakakatuwang panoorin, pakinggan si Atty. Vic pag siya ang nagsasalita sa media, either interview man o siya mismo ang nagla-live stream. Okay, so ako manunod ako mamayang gabi. Itong full live interview ni debate ni Atty. Vic with his fellow candidates sa pagkasenador. Magbasa tayo sa mga comments, Kasi usaping droga. Comments. Okay, dito. Tingnan natin Creator of heaven and earth. People who reacted dito sa pahayag ni Atty. Vic. 9,600. Ilan ang nag-like? Approve? 6,900. Marami, Ilan ang nag-heart? Ay ibig sabihin, mas grabe pa sa like, kay heart na, love. 1,800. So that's 8,700 na. So ang daming bumibilib kay Atty. Vic, and then may tumatawa rin 738. I don't know kung sinong tinatawanan, si Atty. Vic ba o si PBBM na ayaw magpa-test kasi sabi niya
wala daw correlation, walang connection yung public office and public trust doon sa pag-testing sa buhok. Okay? So, makikita nyo yung reaksyon ng tao. And then, ito, yung mga reaksyon. John G. Abiliana. Sabi niya, tignan ninyo kung ilan ang reaksyon ng tumawa at nag-heart and like. Yun, sinabi ko na. Talagang solid Duterte pa rin ang taong bayan. So, halos ang nag-like, ang nag-heart at nag-tumawa, tinatawanan ng Pangulo, halos 98%. Bibihira yung nag-comment na pumapabor kay Pangulong Marcos. Elmer Panoncio. Tama yan para malaman sino ang adik at protector ng, alam nyo na, Reynaldo Javier Mercado. Dapat lang talaga na magpa-test ang lahat na kumakandidato kasi ito, ang karaniwang mamamayan kapag nag-a-apply ng trabaho, kailangan pa ng drug test, school diploma, police, NBI clearance, dapat ganon din ang mga politiko. Diba? Mas grabe pa nga sila na mag-require eh. So, bakit hindi pangunahan? Ano ang leadership principle? Led by example. Napakadaling sumunod ang mga tao pag ang leader nila ginagawa niya yung dapat na gawin. So, why not lead by example? Si Atty. Vic, nagpa-drug test na siya eh. Last year pa niya, pinapakita niya yung drug test niya. So, Congressman Paulo Duterte, nagpa-drug test na. Si Congresswoman Migs Nograles. Yan na, may mga, bakit ayaw ng mga government official na magpa-testing? Charlie Borling, sabi niya, pero bakit ayaw ni BBM? Masyado ng halata. Junjun, sabi niya, ayaw ni BBM, positive ang result sa kanya eh. Kung talagang hindi siya gumagamit, magpa-drug test ka. Umpisahan sa iyo at dapat naka-publicity pati ang result. So, puros negative para sa Pangulo at karamihan pabor kay Atty. Vic. So, panoorin natin ang full debate mamaya sa GMA 7. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating mga vlogs. Nagkakaroon tayo ng income at ang ating kita sa channel na ito, tinutulong natin sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako at nakakapagpatayo sila ng bagong bahay or nare-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay.